naapektuhan ng mga pagtama. Inuling ko sa publiko na isama sa kanilang dasal ang mga biktima sa nangyaring sa una. Abante Radyo Balita, buong bansa. Eto, ako UP Campus Malta, ha? Dami nag-jogging dyan. Ito na, hawak na ng pulisya ang dalawang minor de edad na nasa likod ng pang-hold-up at pagsaksak sa isang 18 anyos na babaeng engineering student sa loob ng UP Campus sa Diliman, Quezon City, Lunes ng gabi. Nagpapagaling sa ospital ang biktima matapos magtamo ng 11 saksak sa katawan. Hindi mo naman kinilala ang biktima, ang dalawa na isang 15 at 14 anyos matapos ipakita ang larawan habang nakakonfine sa pagamutan. Bakit sa kwento ng ina ng biktima sa QCPD, naglalakad sa kahabaan ng Valenzuela Street sa tapat ng College of Electrical Engineering ang dalagita bandang alas 8 kagabi na ito'y lapitan ng tatlong hindi pa kilalang kalalakihan. Ginawa ng mga suspect ang gamit ng biktima at saka makailang beses na pinakasaksak pag mabilis na tumakas. Kasabay nito, patuloy ang paalala ng pulisya na iba yung mag-ingat kapag lalabas sa gabi. Abante Radyo Balita, buong bansa. Ang masaklap dito ay mga bata, ha? Menor de edad, imagine ninyo po, ay susunod nila, ha? 14 at 15 mga suspect, pag ganyan, katatapang, ha? At dapat paigtingin talaga, ha? Although may UP police dyan, hindi basta makapasok ang QCPD, ay magandang pagkatapang po ng dalawang, ha? Ahensya ng ating PNP at yung UP Diliman, ha? Para magkatulungan. Kaya huwag na maulog pa yung ganyan mga pangyayari. O, teka lang. Meron tayong mainit. Mabilis. Mabilis. Walang mintis na. Abante Radyo Live Report. Abante muna tayo mula sa Cebu. Ha? Ito na yung update, ha? Dito sa nawawala. 5 sa 6 na nawawala sa flash flood sa Carmen Cebu, Tagpala. Oy, makaba na sa balita. Si Abante Correspondent, Ino Dagos. Ino, pasok! Yes, Abante Donald, natagpuan na ang 5 sa 6 na nawawala na mga sakay na isusubunas pick-up na naanod ng flash flood sa creek sa barangay Latimauan sa Carmen sa Cebu Service sa hapon. Ayon sa Carmen Police, na-recover ang katawan ng mga nawawalang biktima sa dagat. Nasakot ng mga bayan ng Carmen, Catmon at Cametes Island sa Cebu nitong Martes. Kabilang sa mga nakita na ay ang 26 anyos na babaeng nagdadalang tao na si Reza Mingpil Costana na nakita nakalita sa tubig sa may karagatan ng Lulang sa Carmen at ang pagitan ng Cametes Island. Ganon din ang 12 anyos na si Nathaniel Lozano at si Clarice Mingpil, 13 anyos. Kapal at takwa naman malapit sa tabing dagat ng barangay Panalipan sa bayan ng Catmon. Si Aishi Hermoso, 12 anyos, na natagpuan sa barangay Consuelo sa Camotes. At ang mister ni Resabi na si Elmer Costan, 25 anyos, na nakita naman sa Makaas, Catmon. Pinaghahanap ang search and retrieval team ng isang sa mga minor de edad na patuloy pang nawawala. Unang nakita ang labidang batang si Arsiel Bijok sa Ilog sa barangay Luyan ng Lunes pa ng gabi. Pumagit-tumulong ng 5 kilometro ang layo sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Ang mga biktima ay galing sa outing sa Mountain Resort sa barangay Cantumog sa bayan ng Carmel at papauwi na sa kanilang barangay. Ng pagtawid nila sa creek ay biglang nagkaroon ng flash flood. Nakaligtas ang 10 sa 17 sakay ng pick-up. Subalit na tagay ng agos ang 7 na karamihan ay siyang nakasakay sa likuran ng nasabing sasakyan. Napag-alaman na ang nasawing mag-asawa ay kakakasal pa lamang nitong nakaraang July 6. Para sa Abante Radio, ako si Ino Dagos, Uras, Balita at Serbisyo. Maraming salamat. Abante reporter, Ino Dagos. Ay, ingat po tayo. Flash flood na yan. Abante Radyo Balita, buong bansa. Okay, survey na natin, ha? Balita pa rin sa mga lalawigan. Umabante naman tayo. Ha? Balita sa Palawan. Nagdadadaling mabilis.
Nakuha sa pag-iingat ng mga isang 12-gauge shotgun at apat na bala sa isang magazine sa bahay nito. At nakuha din ang maliit na container na naglalaman ng isang piraso ng tableta ng sodium cyanide, isang piraso ng improvised sodium cyanide dropper, tatlong blasting cap, dalawang rubber cap, tatlong fuse na tawang ginagamit sa illegal fishing. Kaya sa bahay na may isla sa dito ng state warrant na dala ng Maritime Special Breakthrough mga pulis at iba pang autoridad na inisyo ni Judge Ramon Chito Mendoza, executive judge sa 40 Paligian na Regional Trial Court, Branch 165 at ng Bushfire, Palawan. Itinagawa ang search warrant kahapon ng 6:35 ng umaga. Parte ng tahanan ng Mangisa at nasa pangalaga na ng Municipal Rizal Police Station ang suspect na naharap sa paglabag sa illegal possession of firearms at illegal possession of fishing paraphernalia. Para sa Banter Radio, ako si Correspondent Ramil Luzarez mula sa Palawan na unang sa balita at servisyo. Maraming salamat, Kaabante Romil Luzarez, Abante Radio reporter mula sa Palawan. Abante Radyo Balita, buong bansa. Ito, ikaw-ugnay naman sa Pinoy Fisherman na nawawala, ha? Nawawala ang isang mangisda natapos banggain ng hindi pa tugon na bato na galing ng China sa bahagi ng Sampaloc Point sa Subic Sambales noong Sanlinggo. SBB Coast Guard ay ligtas ang isang mga sakay ng bangka na hinilalang si Robert Monde Niedo. Bagamat nakawala ang kabayan kanyang kapatid na si Jose. Kasunod ng paglubog ng kanilang bangka, nagpapatuloy ang search operation ng Coast Guard sa nawawalang mangisda. Ayon sa Coast Guard, ang barkong lumangga sa bangka ng mangisdang Pinoy ay may Chinese character na Yang Fu. Ako, sana mahanap naman. Abante Radyo Balita, buong bansa. Muling inaang ng mga barko ng China ang sinagawang medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa isang pasyenteng sundalo mula sa PRT Sierra Madre na nakasadkad sa Ayungin Shoal noong Hulyo, 7 linggo. Sa kabila nito, hindi ay tagumpay ang palibagong harassment ng China at nagawa silang pasukan ng PCG. Ayon kay Philippine Navy Rear Admiral Roy Trinidad, dalawang barkong PCG ang nagsagawa ng emergency medical evacuation sa BRT Sierra Madre. Subalit hinarang sila ng mga barko ng China mula sa Ayungin Shoal. Nangyari na rin ang ganitong insidente noong Hulyo kung saan kinangkampigilan ng China Coast Guard ang medical evacuation sa isang may sakit na Navy personnel nila mula sa BRT Sierra Madre. Abante Radyo Balita, buong bansa. Ito din naman ang sa Comelec, mariing din ang G. Mariing din ang G ni Comelec Chairman George Garcia. Ang aligasyon na tumanggap siya ng suruhon para kaburan ang Korean Film na nagsusupply na makina ang gagamitin sa 2025 midterm elections. Reaksyon ito ni Chairman Garcia sa pahayag ni sa Deep Party List Congressman Rodante Marcoleta na isang opisyal ng Comelec ang tumanggap umano ng hanggang 120 million pesos mula sa mga bangko sa South Korea kung saan nakabase ang Neurosystems Company LTD. Yan. Bagamat hindi binanggit ang pangalan, sinabi ni Garcia na alam niyang siya ang pinapatamaan ni Marcoleta. Pero nilitaw ng Comelec chief na walang katotohanan at business ang alisyon. At sumunod na rin siya sa National Bureau of Investigation NBI upang siyasatin ang issue ng suhulan ng mga sa Comelec Bureau Deal. Pinatutukoy rin ni Garcia sa NBI kung sinong source ng presyon